ay tinatawag na the Apostles' Creed. Now, pag sinabing Apostles' Creed, again, ito po ay mga doctrinal statements ng early church. Kung ano yung pinapaniwalaan ng church 2,000 years ago, ito pa rin yung pinapaniwalaan ng church natin. Ano? So, hindi tayo nalilihis doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ito kulto. Okay? So, ito yung pinapaniwalaan ng church. Wala po tayong ibang Diyos. Hindi po tao ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Hindi siya bounded by time, space, and matter. He is all-powerful, omnipresent, omniscient, at higit sa lahat, siya po yung creator ng heavens and the earth. Ito po ang sabi sa Apostles' Creed. Gusto ko pong basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Naniniwala ako kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon, na naipaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinanganak sa birheng si Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, siya'y bumaba sa lugar ng mga patay. Sa ikatlong araw ay muling nabuhay siya, umakyat siya sa langit, nauupo sa kanan ng Ama, at darating upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa banal na Espiritu, sa banal na iglesia, sa pakikisama ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay. Yan. Amen. Now, alam niyo po, itong creed na ito, binabanggit ito ng early church simula pa nung 100 AD. Dahil ito pong mga statements na to or doctrinal statements, tumutukoy ito dun sa paniniwala ng mga nagsasabing si Jesus Christ ang kanilang Diyos na buhay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, hindi sila tatlong Diyos. Ang Diyos ay iisa. Kaya may tinatawag na doctrine sa Christianity na Trinity. Hindi 1 plus 1 plus 1 equals 1. Hindi ganun ho. Ano? Kung hindi, kapag tinanong mo kung sino si God, He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, iisa lang sila. So, wala tayo kasing madedescribe anything in this earth na maitutulad natin sa description na meron ang Diyos na buhay. Because He is God. Hindi siya pwedeng maging katulad ng tao. God is a spirit. Hindi siya physical being. Amen? Kaya, there are things na hindi natin ma-explain fully or even kahit ang science cannot explain fully kung ano nangyayari sa brain natin. Paano mo naiisip yung mga bagay na yan? Paano yung molecules, yung mga particles, atoms, para mo maisip yung ganyan, yung emotion mo, etc., etc. Napakarami, ano? And even, kahit natin sa panahon natin ngayon, marami tayong struggles here and there, ano ba talaga yung tamang paniniwala? Christianity will lead you na kung saan ang paniniwala ay, ang tiwala natin nasa Diyos lang, hindi sa tao, hindi tayo pupunta sa langit o magkakaroon ng buhay na walang hanggan, dahil sa mga gawa natin, pero dahil lang kay Jesus Christ. Now, ano ibig sabihin nun para sa atin? Dahil ho, ang Christianity, kaya siya tinawag na Christianity, dahil si Christ ang ating Diyos na buhay. Siya yung nagligtas sa bawat isa sa atin, siya yung nagkatawang tao para tayo ay magkaroon ng buhay at mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Alam niyo ba, sabi sa John chapter 1 verse 10, nasa mundo ang salita at ginawa ng Diyos ang mundo gamit ang salita, pero hindi siya kinilala ng mga tao. Alam niyo po, one of the descriptions kung sino ba si Jesus, sino siya? Siya ang salita. No? Sabi ni John, verse 11, dumating siya sa sarili niyang bayan,
pero hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Wala pong ibang tinutukoy doon kundi si Jesus. And then, tingnan nyo anong sabi ng verse 12. Pero ang lahat ng tumanggap at naniwala sa Kanya. Sino ditong tumanggap at naniniwala kay Jesus? No? Now, kapag sinabing lahat ng tumanggap, hindi ito nakabase sa race, hindi ito nakabase sa itsura, sa kulay, sa kung ano man na meron tayong isang standard kung masasabi natin ano ba ang isang tao. Kung hindi lahat ng tumanggap at naniwala. Meron na ngayong karapatan daw ng tawaging mga anak ng Diyos. In short, mga kapatid, ikaw at ako, kung tayo ay nasa kalagayan na hindi natin tinatanggap si Jesus in our life as our Lord and Savior at hindi tayo naniniwala sa Kanya, na tingin lang natin ay myth lang siya, hindi siya totoo, hindi tayo anak ng Diyos. Alam niyo ho, pwede niyo akong tanungin, bakit nga ba Christianity? Napakarami naman ho, pastor, religion sa buong mundo. Tama ba? Akala kasi natin, there are many ways to God. Napaka-selfish naman ng mga Christians. Sinasabi nilang sila lang ang ligtas. Diba? Yun ang naririnig natin sa marami. O kaya, hindi ko rin kasi alam ano ba talaga yung totoo. Now, tayo po, hindi tayo boastful about it. Una sa lahat, tignan muna natin, ano ba ang meron sa Christianity comparing sa lahat ng mga religion sa mundo? Isa lang ho, o dalawa, ang pagkakaiba ng lahat ng religion sa mundo. Magkakaroon ka ng magandang buhay or the afterlife, merong heaven, merong hell, anything na meron positive, it's either maa-attain mo yon dahil sa mabubuti mong gawa or hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka papasok sa langit, pero dahil merong namatay at nagbigay ng kanilang buhay para sa iyo. Dalawang klase, salvation by works and salvation by faith. Nakuha ho natin? Now, tayo lahat ng naniniwala kay Lord, tinawag tayo ngayong mga anak ng Diyos, hindi dahil sa mabuti ka. Tanong yung mga katabi mo, mabuti ka ba? Anong sabi niya? Pwedeng sabihin niya, mabuti ako. Pero sa totoo lang, aminin natin, di ba? Mabuti nga tayo sometimes, pero sometimes din naman, masama tayo. Tama ba? Tama? We are both. Pwedeng sabihin natin, pwede both, no? But not necessarily, dun tayo sa mga mabubuting gawa, kaya ka magkakaroon ng eternal life or ma-experience mo ang heaven, it is because of Jesus. Now, eto ngayon, bakit nga ba Christianity? Kasi merong truth claim ang bawat religion sa mundo. Pag sinabing truth claim, meron silang statement na binabanggit. Alam niyo ho ba na hindi ho iisa ang Diyos ng Kristiyano at ang Diyos ng mga Muslim, ang Diyos ng mga Hindu, ang Diyos ng iba pang mga relihiyon? Hindi yun iisa, mga kapatid. Magkakaiba ng description yan. At meron sila rin kanya-kanya, kami lang ligtas, kami lang ganito, ganyan, ito. But one thing na meron sa Christianity ay napakarami hong evidence. Pag sinabing evidence, ito yun ng mga, hindi ito 100% proof na nakita mo personally, pero maraming mga taong nakakita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami talaga. That is why, alam niyo yung Empire State Building sa New York, ang Christianity po, mga kapatid, lahat ng documents na na-compile all over the world, pag pinagsama-sama yun, 5,000 up to 7,000 pages yun, na pag in-stack up, halos kasing taas na ng Empire State Building sa New York.
Ganon ka-documented ang Christianity. Mas marami pa pong documents na nakuha kesa sa mga emperors nung una pang panahon. Kahit sa anumang historical event nung una pang panahon. And why is Christianity reliable? Kasi si Jesus nagsabi, I am the way, the truth, and the life. At pinatunayan niya yon kung siya talaga yung sinasabing siya yung buhay, hindi siya mamamatay lang. Oo nga, namatay si Jesus. Pero after 3 days, He was raised up from the dead. Pwede niyo sabihin, Pastor, parang imposible yan, mabubuhay ulit. Kaso, hindi lang isa ang nakakita, hindi lang 12 disciples niya, actually 500 na tao. No? And that is why hanggang ngayon na-enjoy natin yung freedom na meron ang Christianity sa kapanahunan natin. We are not like other countries na suppressed yung freedom nila. Kasi hindi sila part ng or wala silang influence of Christianity sa bansa nila. Nakuha natin? Now, ang sabi, ang lahat ng tumanggap at naniwala kay Jesus ay ngayon pinayagan na o meron ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, sino ba ang may hawak? Sino ba ang may-ari ng kalangitan? Ang Diyos na buhay. Sino ngayon ang pwedeng pumasok? Mga kilala lang ba? No? O hindi kilala pwedeng pumasok? Siyempre ang papasok mga kilala. Lalo na kung anak ka ng Diyos. You can freely enter heaven if you have a relationship with God. Amen? Kaya ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, si Jesus ang susi sa salvation. At ngayon, ang tawag sa iyo, sabihin mo, at ngayon ang tawag sa iyo ay, ito ang topic natin, the church. Okay? The church. Come on, say it with me again, the church. Alam niyo, pag sinabing church, ang tawag po sa unang church nung una pang panahon, ay the way. Ano yung the way? Ang daan sa Tagalog. Makikita natin yan sa Acts chapter 9 verse 1. Tignan nyo na lang sa mga Bibles nyo. Acts chapter 19, yan, verse 9, Acts 22 verse 4. Binabanggit dyan yung the way. No? Yun ang tawag sa mga Kristiyano nung unang panahon. Hindi sila talaga tinatawag na the church kagad. Hindi sila tinatawag na Christians kagad. Hindi ganon. Ang tawag sa kanila ay the way. Hindi ho ang dating daan. Ha? Hindi yon. Iba yon. Sabi sa katabi mo, iba yon. Okay? Hindi yon. Now, yun po yung unang daan, yun yung tawag sa kanila, ang daan, dahil sa si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Para tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, kailangan merong daan na pupuntahan. Sino? Si Jesus. Para ka makapasok, magkaroon ng entrance o talagang makapunta sa kung nasaan si God, kailangan merong daan na pupuntahan. And that is Jesus. Now, yung word na Christians, tanong mo katabi mo, Christian ka ba? No? Ay sabi po sa Acts chapter 11, tignan nyo, ang sabi, sa Antioch, unang tinawag na Christians ang mga disciples ni Jesus. Ano yung Antioch na ito? Hindi yung, hindi yan yung inaantok na sila? No? Baka yung katabi mo rin, inaantok na ngayon, pampagising lang. Hindi yan yon. Ang Antioch, mga kapatid, ay isang lugar sa modern day Turkey. Now, sa Turkey, yung lugar ng Antioch, hindi po mga Kristiyano yung tumawag sa kanilang Kristiyano sila. Ang tumawag ay yung mga taga dun sa lugar ng Antioch. Okay? Now, Christians ang tawag sa mga tagasunod or mga disciples ni Jesus. Nung panahon ni Jesus, hindi sila tinawag na Christians.
Walang ganon. Kailan lang? Sa Antioch lang tinawag na Christians. No? Now, ang church, bigla nating makikita sa mga susunod na mga books in the New Testament. Mababanggit na doon, church sa ganitong lugar, church ganito. Alam nyo ba, ang church na ito ay tinatawag din na ecclesia. No? Sabihin nga natin, ecclesia. Sa Tagalog, ano yon? Iglesia. Okay? So ano ba ang church or iglesia? Alam niyo po, ang church hindi ito building. Ang church ay hindi building. Ang church din po ay hindi lugar o lugar ng sambahan. Madalas naisip natin, ay pupunta ako sa church. Ang akala natin, ang church ay lugar or building. But actually in the Bible, it is not a building or place of worship. Ang church ay, tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Yang katabi mo, turo mo siya, ikaw ang church. Okay? Yan ang church. Bakit? Kasi yung word na ecclesia po, mga kapatid, next slide, sa Greek, ang meaning ay called out ones. Sa Tagalog, mga tinawag ng Panginoon. Again, ano yun? Tinawag ng, hindi tinawag ng katabi mo o kung sino man, ang Panginoong Diyos na buhay ang tumawag sa kanila. Meaning, kapag tinawag sila ni Lord, sila ay merong relationship kay Lord. Sila ngayon ay namumuhay kung ano yung sinasabi ni Lord sa kanila, pinapamuhay nila. Kaya ang church, merong tatlong bagay na tinataglay. Kung isa kang, nasabi mo, tagasunod ka talaga ng Diyos, ang church, mga kapatid, kinakakitaan, una sa lahat, you love God. Okay? Sabi sa katabi mo, you love God? Okay? And then, next, you love people. Pangatlo, you make disciples. Tatlong bagay para masabing church ka. Dahil nga tinawag ka ni Lord, ginagawa mo kung ano yung inutos ng Diyos. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, at go and make disciples. Now, tignan niyo po, ang church, hindi po about loving God lang. Kasi kung loving God lang, relihiyon lang po. Oo nga, meron kang pwedeng malapit ka sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa pagmamahal mo sa kapwa mo. No? Relihiyoso ka lang. Pero hindi nakikita sa iyo yung pagiging tagasunod talaga ni Kristo. No? Kulang. Hindi pwedeng ganon ang church. At hindi rin pwedeng loving people lang o mahal mo lang yung mga tao. Bakit? Kasi kapag mahal mo lang mga tao, ano yun? Charity lang. No? At hindi rin pwedeng gumagawa ka ng disciples, ibig sabihin, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, tapos yung mga tao, tuturuan din nila yung iba. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Kasi mangyayari kung making disciples lang ang church, hindi po siya church, networking lang ho. No? Ganon lang ang church. Kung making disciples lang siya. Ang church po, binubuo ng lahat ng nagmamahal kay Lord, nagmamahal sa kapwa niya, at nagme-make disciples. Amen? So ngayon, ang bawat isa sa atin, kailangan ito yung mindset natin. No? Makinig tayong lahat, ano? Ito dapat yung mindset natin. Starting today, I will love God, pero hindi doon nagtatapos. Kailangan mula rin sa araw na ito, matutunan kong magmahal sa kapwa ko. Paano mahalin yung kapwa? Ibig sabihin nun, yung mga tao na kung saan tingin mo kailangan nila si Jesus sa buhay nila, mahalin mo sila. Kahit ang hirap nila mahalin, kahit sila nagsisinungaling sa'yo, maging totoo ka pa rin sa kanila, tulungan mo pa rin sila. Kahit mahirap silang ibigin, tanggapin, tatanggapin mo pa rin sila, kakausapin mo pa rin sila, tutulungan mo pa rin sila, kahit na
binabackstab ka nila. Nakuha natin? Bakit? Kasi dito natin pinapakita na totoo kang tagasunod ni Christ. Dahil yung katabi mo, tignan mo ulit yung katabi mo, created yan in the image of God. May importance yan. Tignan nyo, no, bakit, kung wala si God, hindi nag-e-exist si God, walang being that governs everything. Mga kapatid, bakit tayo importante? Bakit importante ang buhay natin? Wala namang Diyos eh. Kung gano'n na ang isipan natin, alam nyo kung ano lang tayo? Space dust. Bakit? Palutang-lutang lang tayo at naging tao. Yun lang ang iniisip natin. Kung walang Diyos, kung walang creator, walang designer, walang sense ang isang bagay. Tama? Tignan nyo. Example ng walang sense na isang bagay. Buhangin. Walang form. Tama ba? Walang form. Pero ang ngayong buhangin, pag finorm mo yan, ginawa mong sculpture, ano ngayon mangyayari? May value na o wala? Meron na? Bakit? May designer. Nakuha natin. And every one of us is designed in the image of God. Amen? Ngayon, kailangan natin i-share si Christ, i-share si Lord, and we must make disciples. That is the church. Now, ang church po, ginamit itong salita na ito sa Bible. Una sa lahat, tumutukoy ito sa tinatawag na, pakita natin, universal church. Sabihin nga natin, universal church. Pag sinabing universal church, ito yung lahat ng tagasunod ni Jesus sa buong mundo. Nasa Amerika pa yan, nasa Japan, nasa Korea, nasa Pilipinas, sa buong mundo, basta sila, they love God, they love people, they make disciples, ibig sabihin, they are the church. Amen? At yung next ay tinatawag na city church. So, tumutukoy din minsan in the Bible, pag tayo nagbasa, na mga tagasunod yun ni Christ na nakatira, nagsasama-sama sa isang syudad. Katulad nito, nandito tayo sa lugar ng Sampaloc, Manila. Yung iba sa inyo, galing sa Tondo, galing sa Makati, galing sa Antipolo, sa malalayong mga lugar. Pero saan tayo nag-gather? Sa lugar na ito. Ito po ay tinatawag na pagsasama-sama ng mga believers na isang church din. Bukod sa bawat isa sa atin church, ngayon, yung pagsasama-sama natin na ito, kahit saan mang lugar gawin, ay tinatawag na church. Nakuha natin? Again, hindi yan building. Ang church ay hindi building, hindi lugar. Kung hindi grupo ng mga tao na nagsama-sama, that they love God, they love people, and they make disciples. Pangatlo ay tinatawag na simple church. Sabihin nga natin, simple church. So ito yung mga tagasunod ni Jesus na nagsasama-sama na grupo-grupo. In short, sila yung part ng mga connect groups. Sa church natin, meron po tayong tinatawag na mga connect group. Sinong kabilang sa mga connect group dito? Sinong hindi pa? Okay? Kung hindi ka pa part ng connect group, I encourage you na lumapit sa mga primary leaders natin. Sabihin mo sa kanila, wala pa po ako, o kaya kung wala pa, dyan sa attendance natin sa labas. Sino po bang pwede kong maging leader? Wala pa po akong connect group. Kailangan kang maka-join dyan dahil ang mga tinatawag na part sa simple church, yung mga nagmi-meet na grupo-grupo. Okay? Now, dito na tayo ngayon sa main na question sa atin. Ano ang ginagawa ng mga kabilang sa church? Alam niyo po, yung basis ng lahat ng ginagawa natin, bakit tayo may ganito, may ganyan, bakit may discipleship, bakit may praise and worship,
May basis po lahat yan. Hindi yan yung parang, ay, naimbento ko lang, ito na gagawin natin, sige gawin natin yan, naisip ko lang. Hindi ho ganon. Nakita natin sa iba, kokopyahin natin, hindi ho ganon. Kung hindi, kung ano yung nakalagay sa scripture, ginagawa ng mga tao nung unang panahon, yun yung tinatry natin na gawin na culture din natin. Ginawa siya ng early church, kung paano sila kumilos, ganon din yung gusto natin na gawin ng bawat isa sa atin. Amen? Now, number one, ang ginagawa ng mga kabilang sa church, they are learning about God and His commands. Natututo po sila tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga utos. Now, in Acts chapter 2, mga kapatid, 3,000 people yung nagpabaptize na dagdag sa grupo ng mga disciples ni Jesus. Verse 42, tignan nyo anong sabi? Ginamit nila ang oras nila para daw matuto sa mga apostles. Ang apostles, yung mga nagpipreach, nagtuturo, nagdi-disciple sa mga tao, tinuturuan sila ng tungkol sa Bible, about Jesus. Katulad din ng ginagawa mo ngayon, nakikinig ka sa preaching of God's Word, ganyan mga kapatid, ang ginagawa rin ng mga believers nung unang panahon. Ginagamit nila ang oras nila para matuto. Dapat ngayon, siguro, baka nasa iba kang lugar. Nagpapakasarap ka siguro sa MOA ngayon, o kaya nasa bahay ka lang, nakahiga, no? Pero, ang mga disciples ni Jesus, ginagamit nila yung oras nila para matuto. In short, kung ikaw, you are using your time para matuto ng salita ng Diyos, ginagawa mo kung ano yung ginagawa talaga dapat ng kabilang sa church. Sabi mo sa katabi mo, congrats. Okay? And then number 2, ang ginagawa rin ng early church, mga kapatid, kung bakit tayo may mga ganito, meron tayong tinatawag na fellowship. Ibig sabihin, pakikisama na parang magkakapatid. Magkakapatid sila. In short, magkaroon man kayo ng alitan sa isa't isa. Hindi yun friendship over na kasi hindi kayo friends. Ano kayo? Magkakapatid. Isa pa rin yung bahay na uuwian mo. Nakuha nyo? Kayo ni ate at ni kuya, magkaroon man kayo ng away sa bahay, kayo pa rin, magkapatid pa rin kayo. Pag nangailangan ang isa't isa sa inyo, magtutulungan pa rin kayo. Amen? Kaya hindi option na umalis. Amen? Sabi sa katabi mo, hindi option na umalis. Amen? Nagtuturingan sila na para magkakapatid. Ano pa yun? Ano ibig sabihin pag nagtuturingan sila magkakapatid? Siyempre, ano bang ginagawa ng mga magkakapatid? Hindi lang naman yan puro tulungan eh. Away, ano pa, asaran. Kasama yun eh. Di ba yung isang di mo kilala, asarin mo. Ano mangyayari? Batukan ka nun. Ba, mamaya sapakin ka na lang nun bigla. Di mo naman kilala eh. Pero kapag magkakapatid, you can open up something na hindi mo hindi mo kayang i-open sa hindi mo kakilala. Nakuha natin? Nakuha natin? Kaya anong sabi ng Acts chapter 2, verse 42? Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles at, tingnan nyo naka-highlight, nagsama-sama silang parang magkakapatid. Number 3, ano pang ginagawa ng early church? Sila po ay nagko-communion together. Pag sinabing nagko-communion together, lagi po kasing common in the Bible, kapag nagsisharing ng bread or breaking of bread na tinatawag, tumutukoy po yun sa communion.
Basahin natin Acts chapter 2 verse 42. Anong sabi? Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama sila para magkakapatid. Ano pa? Nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Now yan pong phrase na yan na nagsasalo-salo, breaking of bread, yan po ay often na ginagamit kapag communion. Sino dito nakaranas na ng communion? Ginagawa natin to every first week or first Sunday ng buwan. Ano? Kaya kung di ka pa nakaranas, ito sa darating na unang Sunday ng June, meron tayong communion. Now, anong meron sa communion? Merong bread at merong juice or wine na iniinom yung mga tao nung unang panahon. Pero ito anong ibig sabihin na meron silang gano'n na ginagawa nila yun? Para saan ba yun? Yun yung pakikipag-isa, communion. Ibig sabihin, nagkakaroon ng sharing. Kaya nung unang panahon actually, iba kasi yung ginagawa natin ngayon, distribution na lang, di ba? Kanya-kanyang kuha ng ganyan. Pero dati talaga, kunin ko to, bibigay ko dyan. Syempre, kung malaki kinuha mo, ano mangyayari sa huli? Ano mangyayari? Wala na, mauubusan na. Pero kung meron kang pagmamahal, anong gagawin mo? Yung tama lang kukunin mo para makakuha lahat. Nakuha natin yon? Nakuha natin yon? Hindi ka magiging greedy kasi bakit? Nakikipag-isa ka, merong unity. Hindi yung parang, okay, eto, kinuha mo, akin na yan. 90% sa'yo, 10% lang. Hindi ganun. Okay? Kaya may communion kasi nakikita yung pagkakaisa-isa sa kanila, may sharing na nagaganap, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Kung paano sila minahal ni Christ, binigay ni Christ ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Hindi dahil sa, lovey-dovey si Jesus, o kaya mahal tayo ni Jesus. Pero alam nyo ba, yung cross na ito kaya meron yan, it is because God is just. Ibig sabihin, fair si God. Bakit? Dahil merong kabayaran ang kasalanan. Kailangan merong mamatay. Kailangan merong mabayaran. At ano po yung binayad sa kasalanan natin, ng bawat isa sa atin? Ang buhay ni Jesus. Hindi dahil yun sa, mahal kita kaya mamamatay ako para sa'yo. Kung hindi dahil kailangan merong mabayaran. Kailangan para ikaw makapasok sa langit, maging anak ng Diyos, kailangan merong magbayad ng mga pagkakautang mo. Hindi sa tao, sa Diyos. Dahil meron kang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Amen? Kahit ako, kahit sino man sa mundo, lahat ng tao, wala kahit isa na nagkasala, na hindi nagkasala. Lahat meron. Pero ngayon na nakipag-isa tayo kay Jesus, merong kapatawaran siyang ino-offer sa atin. Ganon din sa communion, forgiveness, understanding, and unity yung pinopromote nun sa atin. Alam niyo ba, sa Matthew chapter 18, merong parable si Jesus na kung saan merong isang mayaman na hari. Meron siyang isang slave. Tapos yung slave na yun ay napakalaking pagkakautang sa hari. Dumating na yung deadline. Kailangan niya na magbayad. Wala siyang maibayad. Sabi niya, sige po, kunin niyo na lang po lahat ng nasa akin. Kung gusto niyo akong patayin, sige, gawin niyo na lang po. Kung gusto niyo akong parusahan, yung yung asawa ko, mga anak ko, sige, kami lahat. Wala kaming magagawa kasi di ko mabayaran yung malaking pagkakautang ko na yan. Alam nyo, sabi ng hari, doon sa deadline na yon, sige, okay na. Pinapatawad ko na lahat ng pagkakautang mo. Siyempre, wow, grabe din yung gulat ng slave na yon. Pinatawad siya, tuwang-tuwa siya. Kasi wala na siyang pagkakautang. So parang ikaw yun, kung titingnan mo, may utang ka, tas parang, wow, wag na daw bayaran. Praise God. Imagine mo yun, di ba? Yung luwag sa damdamin mo. Ay, may babayaran pa ako, pastor eh.
Pero sinabi, sana all, di ba? Ganon. Pero tignan nyo to, sa story na yon, umalis yung lalaki, tuwang-tuwa siya, pero nakita niya, yung isang slave din, kasama niya sa trabaho, na may utang sa kanya. Yung utang niya sa kanya, maliit lang. Kung ikukumpara sa utang na pinatawad sa kanya. Kumbaga, kung bilyon yung pinatawad, yung utang sa kanya, nasa mga 1,000 pesos lang. Nakuha niyo yung difference? Ang daming zeros, tama? Pero ngayon, sabi niya, ay hindi pwede. Kailangan makuha ko yung bayad sa utang mo sa akin. Alam niyo, nagsumbong. Sabi, di ba po pinatawad niyo na yung malaking pagkakautang niya? Yung akin, ayaw niya patawarin. Nagalit yung hari. Sabi niya, dahil dyan, sige, papatapon kita. Anong moral role, anong moral story nung yun? Parable na yun. Kung ikaw pinatawad, magpatawad ka sa kapwa mo. Amen? Alam ko, mahirap, una sa lahat, makisama, makipagkaisa sa mga taong sumakit sa damdamin natin. Pero tandaan natin lagi na kung pinatawad tayo ni Christ, gaano man kalaki yung kasalanan natin, gawin din natin yon sa kapwa natin. Amen? Pinagsinungalingan ka man, ginawang ka talaga ng di maganda, nag-cheat sa'yo. O kaya kung ikaw man din, pinahiya ka, binackstab ka, alam ko mahirap gawin. Pwede mong sabihin, Diyos lang makakagawa niyan. But that is the reality of being a Christian. You will be forgiven if you forgive. Amen? Because that is true love. Kaya yung ginagawa nating communion, it is the evidence of God's love sa buhay natin. Number 4, praying together. Sama-samang nagpe-pray. Tignan nyo yung sabi sa last line ng Acts chapter 2 verse 42, at sa pagpe-pray. Say it with me, pagpe-pray. Alam niyo po, napaka-importante ng prayer. Hindi lang prayer na mag-isa ka, kasi pwede mo sinasabi na, ay pastor, nagpe-pray naman ako sa bahay, okay na yun. Okay, sige. Nagpe-pray ka nga mag-isa. Pero alam mo ba, na yung promise ni Jesus, na nandoon daw siya sa kalagitnaan ng mga tao, ng mga anak niya na nagpe-pray, alam niyo kung ilan sila? 2 o 3 na nagkakatipon. Never in the Bible na nakalagay na merong pangako si Jesus na once na nag-pray ka, nandoon siya at nakikinig sa mga prayers. Meron alin? 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan. Are you wondering, bakit din may prayer naman ako kay Lord, ba't hindi niya naririnig? Do you really pray about it kasama yung iba? Pwedeng, meron kang prayers din. May natutupad naman pong prayer ko mag-isa, pero iba pa rin yung corporate na prayer. Kaya I encourage you mga kapatid, sumama kayo dito pag Tuesday ng gabi sa mga prayer meetings natin. No? Wala kayong ginagawa, pag 7 to 9, let us pray together. Amen? And talagang alam ko kikilos si Lord pag nakita niya yung pagkakaisa natin sa panalangin. Pangako ni Lord yun eh. When 2 to 3 people gathered in His name, there He is in our midst. Next, number 5, ano nangyayari sa church? Verse 43, nakalagay, miracles and healing. Himala at mga pagpapagaling. Sa Acts chapter 2 verse 43, ang sabi, maraming mga himala at kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Well, of course, meron po talagang signs, wonders, and miracles na pag nagpe-pray, gumagaling. Pero alam niyo po, bukod pa dyan, yung mga himala rin mismo ay nangyayari
doon sa mga preachings din nila. Bakit? May mga tao na iba yung mindset. Huwag natin ikulong yung himala sa puro pagpapagaling lang. No? Ang isa sa pinakamahirap na himala, alam niyo po yun, kung ano? Yung maiba yung mindset ng isang tao. Maiba yung pag-iisip niya. Maiba yung mga nararamdaman niya sa puso niya. Maiba yung buong pagkatao niya. Alam niyo po, napakahirap una sa lahat basagin kung ano yung nakalagay na sa isipan natin, nakaprogram na yan. Yung isipan natin, influence na ng environment natin, nababasa natin, natututunan natin. Pero, once si Lord kumilos, amen? Pwedeng magkaroon ng himala at mabago yung mindset mo. Maayon dun sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, napakarami ng mga ma-attend kahit sa iba nating mga churches and dito sa Maine, talagang nabago ang buhay nila dahil sa salita ng Diyos. And nakaka-amaze dahil mga dati silang hindi magaganda rin yung buhay, pero natatransform pala, pwede palang matransform ang buhay ng isang tao. Kaya yung pagiging born again, hindi po siya religion. It is what? An experience. An experience na kung saan ikaw mismo mabago yung dapat mabago sa'yo. Kung meron kang addiction, ang hirap po matigil nun mga kapatid. Kahit sa psychology, sabi ni Jordan Peterson, kung gusto mong matigil yung addiction mo, ilagay mo, i-immerse mo ang sarili mo on the study about God. Si Jordan Peterson po, from 2016, nung sumikat siya sa Canada at sa Amerika, siya po ay atheist at agnostic siya nung time na yon. But neto lang taon, nag-confess siya that he believes in Jesus. Bakit? Kasi nalaman niya in his study na totoong nakakatulong at totoo si Jesus na nagtatransform ng buhay ng mga tao. And I believe, kaya rin niyang gawin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Number 6 ay giving. Nagbibigayan sa isa't isa. Ito yung lifestyle ng mga Christians nung unang panahon. And iniisip nila rin, kaya rin sila actually nagbibigay ng mga ari-arian nila dahil iniisip nilang darating na si Jesus. Pero more than this, mga kapatid, gusto talaga nilang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Again, hindi sa tamad, kung hindi sa nangangailangan. Meron kasing, di ba iba, hingi lang ng hingi, ayaw magtrabaho. Actually, yung Bible natin, marami si Apostle Paul sinulat tungkol sa mga tamad. Kailangan magtrabaho kayo, sabi niya. At talagang tumulong sa mga mahihirap. And yung mga mahihirap, hindi sila mananatiling tamad. Kailangan nagtatrabaho rin sila. Amen? Pero yung mga binibigay dito, ito talaga yung sa mga nangangailangan talaga na nagbibigay. Generous yung giving nila. Hindi sila, ay okay, maganda yung ginawa sa akin ito, sige, ito mas malaki sa'yo. Hindi ganun. Kung hindi fair sila sa lahat. Tignan natin ang sabi ng Acts chapter 2 verse 44 and onwards. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Nagpatuloy sa pagsasama-sama na para magkakapatid ang mga disciples at shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Binenta nila ang mga properties nila at mga gamit. Tapos dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangangailangan. Araw-araw nagmi-meeting sila sa temple, sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Tignan nyo, no? Meron talagang bond yung isa't isa sa kanila na hindi sila nagdadalawang isip magbigay, tumulong sa mga talagang nangangailangan. And take note yung, tignan nyo yung sabi sa verse 45, balikan lang natin saglit. Tignan nyo yung sabi, no? Dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon daw saan kanya-kanyang pangangailangan.
may mga levels din talaga ng pangailangan. Siyempre, kung magbibigay ka ng tulong, hindi naman yung sobra, tapos wala nang matitira sa'yo. Yung tama lang. Nakuha natin? Hindi yung parang walang-wala ka na. Pati sarili mong bahay, nabenta mo na. Wala ka nang titiran, diyan ka na lang sa labas. Hindi yung ganun. Nakuha natin? Kundi yung tulong talaga sa bawat isa. So, giving. And then, number 7, ito rin ang ginagawa nila. Sino sa inyo na bless kanina sa worship natin? Sino sa inyo nagtaas ng kamay? Pumalakpak? Kumanta? Kahit sintonado? Di ba? Bakit may mga ganon? Bakit sa iba naman pong church, seryoso lahat, nakaganto lang. Di ba? Ganon lang. Pero bakit dito, masaya, meron ka pa nakita dyan sa side, umiiyak pang ganon. Tapos nagtataas pang kamay, na-awkwardan ka. Pero sa totoo lang, ito po yung buhay ng mga believers. Bakit? Nagkakasiyahan nga daw sa langit eh. Meron bang masaya na? Ang weird. Masaya ba yon? Pag masaya, paano? Paano masaya? Yeah! Di ba? Woo! Ganun eh. Pag masaya, pumapalakpak. Pag masaya, sumisigaw. Yun ang meron eh. May kalungkutan ba sa langit? Wala. In the presence of God, there is peace, joy, and love. Kaya tayo dito nag-gather and nag-worship, this because this is the lifestyle of someone na kabilang sa church at masasabing church. Tignan nyo anong sabi sa Acts chapter 2. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Nagpupuri sila sa Diyos at ang lahat ng mga tao. Alam nyo sa church, tignan nyo, no? Bakit nakakatuwa pagdating sa praise and worship? Kasi marami ho talagang nagsasabi kahit mga hindi kumikilala kay Lord fully, may mga kakilala kami, sabi nila, alam mo, pag ako nai-stress, tumataas yung high blood ko, talagang yung BP ko, ganyan. Alam nyo, sabi nila, nagpapatugtog ako ng music. Yung Christian song. Tingnan sa church, wala kaming kinakanta dito na yung bitter na kanta. Ngayon, di ba mga kanta, puro mura, about sex. Mga kanta ngayon, puro, wala kaming pinapangantang kanta ni Moira, di ba? Na mga pang-broken, ganyan, na Bakit? Kasi it's all about encouraging, loving, it's all about God, it's all about, talagang binibigay natin yung praises sa Kanya, it's all about giving ourselves sa Kanya. Wala eh. Kasi mangyayari kapag nakinig ka na puro negative song, na feeling mo, ay nakaka-relate kasi ako dun, yung kasi pinagdadaanan ko, ano mangyayari sa'yo? Mananatili ka dun sa situation na yon, tatagal ka, lalala pa. Mananatili kang bitter, ang hirap maka-move on, 2025 na, ganun pa rin. And that is why, natutuwa ang lahat ng mga tao because masasaya rin ang mga Kristiyano. Amen? Tignan mo yung katabi mo, nakangiti ba yan sa'yo ngayon? Number 8, last but not the least, ang ginagawa ng church mga kapatid, they are sharing and witnessing about God. May pag-i-invite sa mga tao at pag-share tungkol sa Diyos. Yun ang ginagawa ng early church. Hindi mo kailangan na graduate ka ng Bible school, nabasa mo na buong Bible para ka mag-invite ng mga tao sa church. Hindi. Sa katabi mo, hindi kailangan yon. Bakit? Tignan nyo, no? Kaka-born again lang nila, kakatanggap lang nila kay Jesus.
Kakapasok lang nila sa mga kasama ng mga disciples ni Jesus. Tingnan nyo, anong sabi ngayon? Verse 47, araw-araw dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang mga naliligtas. Kasi sila mismo, they are witnessing, they are sharing God's love, sharing God's grace sa mga tao. Alam niyo po, itong verse na ito, it's in the Bible, and nagagamit ito madalas. Nababasa natin, alam ko po, na-share ko na rin ito, pero gusto kong balikan. If I were Satan, ako si Satanas, example lang yun, hindi po literal. Baka mamaya, dinodrawing nyo na ako. May sungay, ganun, tas may buntot. Hindi, Kung ako po si Satanas, mga kapatid, ano ang gagawin ko? Alam ko nang talunan ako dahil Diyos ang kalaban ko, anghel lang naman ako. Ganun si Satan Anghel lang naman yun Hindi siya Diyos. Amen? Now, talunan ako. Kung sino pang expert sa Bible, alam nyo, hindi tayo expert sa Bible Mas expert pa to. Maraming alam na verse to si Satan Tandaan nyo ba yun? Matthew chapter 4, nung tinetempt niya si Jesus, mga verses din sa Bible yung kino-quote niya. No? Pero alam nyo, nakalagay sa Matthew chapter 24. Tignan natin. Next slide. Sabi, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Ay, kailan ba yung end of the world? Di ba lagi nating inaano? Nagpula ang buwan. May solar eclipse. Darating na si Lord. Yung iniisip ng marami, di ba? Ay, lumindol. Darating na si Lord. Pero sa Matthew chapter 24, ano nakalagay? Kailan daw darating yung wakas pag naipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. So kung ako si Satanas, mga kapatid, paano ba mangyayari na hindi darating yung wakas? Kasi alam ko na yung yung future ko Mapupunta ako sa dagat-dagatang apoy, parurusahan ako doon forever and ever. Papatagalin ko na lang. Paano kaya hindi mangyari yon na dumating? Anong gagawin? Tignan nyo, anong gagawin? Hindi ko hahayaan yung mga tagasunod ni Christ na makapag-preach ng salita ng Diyos. Bibigyan ko sila ng hiya. No? Bigyan ko sila mga konting problema para makalimutan din nila yung pag-share. Dami ko naman binigay na problema, tapos biglang active pa rin kay Lord, umaattend pa rin sa church Alam mo, ginawa naman Satan, binigyan ng blessing. Pagpalain to. Pag pinagpala na, makakalimutan nila si Lord. Nasa kanila lahat ng gusto nila Wala na silang pangailangan. Tapos, nakalimutan na yung pagpipreach, saan? Tungkol kay Jesus at sa ginawa niya. Mga kapatid, lahat tayo, bilang mga Kristiyano, meron tayong responsibilidad, hindi lang mahalin ang Diyos at mga tao, kung hindi humayo at gumawa ng mga disciples, meaning tagasunod ni Christ. Lahat tayo. Sino sa inyong sabik na dumating si Jesus sa mundong ito? Alam niyo ba, niisip kasi ng marami ang heaven, puti lang nandoon. No? Ulap lang. Ganun lang ang iniisip. Samantalang in the Bible, it says, actually, yung ultimate na heaven ay hindi doon sa taas, hindi sa ulap, actually dito sa lupa. Bababa ang new heaven. Tapos magiging perfect lahat ng nasa mundong ito. So in short,
mawawala ang kalawang, mawawala yung pagkabulok, ano pa? Mawawala ang mga dumi, lahat. Kung yung bahay nyo may mga butas na sa floorings, yung tiles wasak-wasak na, basag-basag na, in the Bible it says na yung mga daanan ay ginto. So makita natin, there is perfection in heaven. Yun pala. Yun yung may experience ng lahat ng mga sumusunod kay Jesus. And why did Satan does not want that end? Kasi siya naman, sila naman yung parurusahan. Kaya, anong gagawin ni Satan? Okay? I'll enjoy my time tormenting you at yung family mo. At sige, yan. Bibigay ko sa iyo lahat ng pleasure sa mundo para makalimutan mo na magdala ka ng mga tao kay Jesus. So it is one thing ngayon. It's our mission to go and make disciples. Huwag kang mahiya. At wala rin yung, ay, di pa ako ready. Sino bang ready? Paano mo rin malalaman na ready ka na? Walang ganun eh. Imagine niyo, maraming mga disciples si Jesus, 12. Pero mga yon, hindi naman sila yung ultimately, marami nang alam sa Bible, mga high status sa society, hindi naman sila ganun. But still, they are chosen by Jesus dahil they are willing to follow Him. Now, are you willing to follow Jesus? Amen? Pikit natin ang ating mga mata at yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, nakikita niyo po sa hapon na ito ang aming mga kapatid. We are all willing to follow you. Alam niyo, Lord, deep inside their hearts, na gusto kanilang sundan sa kanilang buhay. And as your church, tulungan niyo po kami to love you, to love people, and to make disciples. Higit sa lahat, Lord, kami po na church, tulungan niyo po kami to be more like you para hindi kami maka-hurt ng kapwa namin at makapagdala po kami ng mga tao sa inyo. Lord, kayo po yung humipo rin sa lahat ng mga umattend ngayong hapon na ito. Alam niyo po yung pangailangan nila. May mga prayer requests sila. Kayo po, Panginoon, yung mag-meet ng lahat ng ito. In Jesus' name. Kapatid, kung meron kang mga pangailangan sa healing, kagalingan sa sakit at karamdaman, o kaya meron ka ngayon, pinagpe-pray kay Lord, makapasa ka sa mga board exam mo, sa mga exam mo, sa mga schoolings mo, o kaya makagraduate ka, may prayer ka, maayos yung mga nasirang relasyon sa buhay mo, can you just raise up your right hand sa mga oras na ito? I want to pray for you. Meron ka ngayon, gusto mong matutunan na magpatawad din sa mga taong hindi ka patawad. Gusto mo makarelease din sa nararamdaman mong bigat dyan sa puso mo. Or probably ikaw yung black sheep ng family na gusto mo ngayon matransform ang buhay mo. May addiction ka siguro ngayon sa pagko-computer, sa sugal, o ano man yon na gusto mong matanggal ngayon sa buhay mo. Can you just raise up your right hand? I want to pray for you. Lord, nakikita niyo po ang mga kamay na nakataas na ito sa hapon na ito. Alam niyo, Panginoon, yung pangailangan nila, and you want them na makalaya sa mga bagay na yan. Right now, we claim your healing sa mga sakit at karamdaman na kumikilos sa buhay ng aming mga kapatid. Nasa online man sila ngayon, any addiction, we cast them out in Jesus' name. We cast out kahit anuman yung mga umaalipin sa kanila ngayon, sa kanila mga buhay, nagpapahirap sa kanila, any spiritual dryness. Let the blood of Jesus wash away every unclean thing in Jesus' name. Lord, thank you
Because truly, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. We claim, Lord, yung promises mo. Kaya pagpalain niyo, Panginoon, ang trabaho ng bawat isa, makaranas ang bawat isa sa kanila ng increase sa lahat ng aspeto. Lord, i-mold nyo yung personality nila, yung skills nila, at higit sa lahat, kayo yung mag-glorify mula sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Come on, can we give Jesus the best clap of praise na mabibigay natin? Amen. Welcome lang natin yung mga VIPs natin. Okay? Pwedeng tumayo na lang si Jeremy Michael Novenario. Ayan. Pwede nyo bang kamayan siya sa mga nandiyan lang malapit sa kanya? Welcome. Sabihan naman natin siya, welcome to church! Okay, welcome. Ayan, invited siya ni Jad M. Nase. Okay? Masaya ba kayo? Amen. Sa lahat ng masaya, sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Sige po tayo ay makinig sa ating mga announcements. Unang-una po ang ating regular services na ginagawa po natin ngayong Sunday. Kanina po meron tayong 9 a.m. at 2 p.m.